Bumukas ang pinto. Hindi niya nakita ang mukha. Ang una niyang napansin ay ang sapatos. Makintab na itim na leather. Ang uri ng sapatos na mas mahal pa sa 6 na buwang upa niya sa apartment. Sunod ang perpektong bagsak ng kulay abong pantalon. At habang umaangat ang kanyang tingin, kasabay ng unti-unting pagtigil ng pagtibok ng kanyang puso, ay ang isang presensyang pumuno sa buong silid. Isang aura ng kapangyarihan, isang lamig na tila kayang magpatigil ng oras, nang sa wakas ay makita niya ang mukha, ang hininga na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Ang pamilyar na panga, ang matangos na ilong, at ang mga matang iyon, madilim, malalim, at kasing talim ng dati. Ang lahat ng inihanda niyang sasabihin, ang mga ngiting pinraktis niya, ang kumpiyansang pilit niyang binuo sa kanyang dibdib, lahat ay naglaho na parang bula. Sa isang iglap, hindi siya si Althea Reyes, ang aplikanteng naghahanap ng pag-asa. Siya ay si Ara. At kaharap niya ngayon ang multo ng kanyang nakaraan. Ang hari ng imperyong ito, ang ama ng kanyang mga anak. Ilang oras lang ang nakalipas, ang mundo ni Ara ay may ibang-ibang kulay. Kulay ng dilim na pilit nilalabanan ng murang ilaw mula sa kanilang lampshade. Kulay ng pagod at pag-aalala, nakaupo siya sa sahig ng kanilang maliit na sala, sa tabi ng banig kung saan mahimbing na natutulog ang 3 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Si Liam, Lucas, at Liana. Ang kanyang 3 milagro, ang kanyang 3 dahilan. Sa kanyang harapan, nakakalat ang mga papel na tila mga kaaway. Mga bill, kuryente, tubig. Ang pinakamasakit sa lahat, isang sulat mula sa may-ari ng apartment. Kulay pula ang tinta sa paalala. Huling babala bago sila paalisin. Hinaplos niya ang resibo mula sa botika. Ang gamot ni Liam para sa hika ay muling tumaas ang presyo. Paano na sa susunod na buwan? Napapikit siya ng mariin. Para sa kanila, Ara. Para sa kanila. Ito ang mantra niya sa loob ng 5 taon. Sa bawat pagod, sa bawat luha, sa bawat gabing halos hindi siya makatulog kakaisip kung saan kukunin ang susunod na kakainin, ang mga mukha ng kanyang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Inabot niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay basag na sa isang sulok. Isa na lang ang pag-asa niya. Ang nag-iisang sinag ng liwanag sa madilim na karagatan ng kanyang mga problema. Ang Salcedo Group of Companies. Nag-apply siya online. Halos walang pag-asa. Isa sa daan-daang aplikante para sa posisyon ng executive assistant. Alam niyang suntok sa buwan iyon, ngunit himala, natawagan siya para sa unang interview. At sa pangalawa, at ngayon, hinihintay niya ang huling tawag, ang final interview, kung hindi siya papalarin dito. Hindi na niya alam. Baka kailangan na niyang lunukin ang kanyang pride at tumawag sa kanyang tiyahin sa probinsya, ang tiyahin na itinakwil siya nang malaman nitong nagdadalang tao siya ng walang asawa. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang kamay at ang tunog nito ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang sagutin niya ito. Hello? Good evening? Is this Ms. Althea Reyes? Tanong ng isang profesional na boses ng babae sa kabilang linya. Yes, speaking po, sagot niya. Ang puso niya'y kumakarera. This is Gina from the Salcedo Group HR Department. I'm calling to confirm your schedule for the final interview with our CEO, Mr. Miguel Salcedo, tomorrow morning at 10. Pakiramdam ni Ara ay nabingi siya. CEO? Mismong ang CEO ang mag-i-interview sa kanya? Ang buong akala niya ay ang head ng HR lang ang kakausap sa kanya. Miss Reyes? Are you still there? Ah, yes ma'am. Opo, I'll be there. Thank you po. Maraming salamat. Halos pasigaw niyang sabi. Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa kanyang mga anak.
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng pag-asa. Ngayon, ang pag-asang iyon ay durog na durog. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na conference room sa harap ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang mga pader na salamin ay nagpapakita ng tanawin ng Bonifacio Global City, isang mundong napakalayo sa Quezon City, kung saan siya nakatira. Nakatayo siya sa harap ni Miguel Salcedo. Umupo ito sa kabilang dulo ng mesa, sa silyang mukhang trono. Walang emosyon ang kanyang mukha. Walang bahid ng pagkakilala. Malamig, profesional, makapangyarihan. "Please, have a seat, Miss Reyes," sabi nito. Ang boses ay malalim at may awtoridad. Umupo si Ara. Ang kanyang mga tuhod ay tila gelatin. Pinilit niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Kinuha ni Miguel ang kanyang resume mula sa folder na nasa harap nito. Ang tunog ng papel ay nakakabingi sa pandinig ni Ara. Pinagmasdan niya ang bawat galaw nito, ang paraan ng pagbasa nito sa bawat linya, ang bahagyang pagsalubong ng kanyang mga kilay. "Hindi niya ako naalala," sabi ni Ara sa sarili. 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi lang iyon, isang pagkakamali. Lasing siya. Lasing din ako. Hindi, hindi niya ako pwedeng maalala. Althea Reyes. Basa ni Miguel sa kanyang pangalan. Ang pagbigkas nito sa pangalan niya ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Graduated from a state university. Impressive grades. You've worked for 3 different companies in the last 5 years. Call center, bookkeeping, administrative assistant. Bakit palipat-lipat? Ang tanong ay direkta. Walang paligoy-ligoy. I was looking for growth, sir. Sagot niya. Ang boses ay bahagyang pumiyok. And I believe the experience I gained from those jobs prepared me for a more challenging role in a prestigious company like Salcedo Group. Isinuka lang niya ang mga salitang pinraktis niya. Tumango si Miguel, ngunit ang mga mata nito ay hindi bumibitaw sa kanya. Mayroon doong pagsusuri, isang matalas na tingin na tila kayang tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Tila may hinahanap ito, isang piraso ng puzzle na hindi mailagay sa tamang lugar. Napalunok si Ara. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubusan ng hininga. Ibinalik ni Miguel ang resume sa mesa. Itinukod nito ang kanyang mga siko at pinag-cruise ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kanyang baba. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap na dumaan sa mga iyon. Isang kislap ng pag-alala. Nagsimulang manlamig ang buong katawan ni Ara. Ngumiti ito ng bahagya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. "I'm sorry. You seem familiar," sabi nito. Ang boses ay mababa at mapanuri. Bawat salita ay tila isang mabigat na bato na bumabagsak sa katahimikan ng silid. Ang tanong ay binitawan nito na parang isang patibong na matagal nang inihanda. "Have we met before?" Para kay Ara. Huminto ang mundo. Ang tunog ng aircon, ang malayong ugong ng trapiko sa labas, ang tibok ng sarili niyang puso na kanina lang ay dumadagundong lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang mukha ni Miguel Salcedo, ang kanyang mga mata na nag-uusisa at ang tanong na nakabitin sa hangin, nagbabantang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo sa loob ng 5 taon. "Hindi po, sir. I don't think so." Ang sagot ni Althea Reyes ay mabilis. Masyadong mabilis. At ang takot sa kanyang mga mata, kahit pilit niyang tinatago, ay hindi nakaligtas sa paningin ni Miguel. Isang takot na hindi tugma sa isang simpleng job interview. Pero binitiwan niya ito. Isa siyang negosyante. Ang oras niya ay pera.
Kung mayroon mang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang intuition, iyon ay ang kahusayan. At sa papel, si Althea Reyes, ang pinakamahusay na kandidato. Very well, Miss Reyes. We'll let you know. Sabi niya, isinasara ang folder at ang usapan. Pinanood niya itong tumayo, bahagyang yumuko, at lumabas ng silid. Mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang paglakad, isang uri ng marupok na dignidad na muling kumalabit sa isang sulok ng kanyang isipan. Isang pamilyar na anino. Ipinilig ni Miguel ang kanyang ulo. Kalokohan. Marahil ay nakita niya lang ito sa kung saang restaurant o event. Sa mundo niya, ang mga mukha ay parang mga business card lang na madaling itapon at kalimutan. Tumunog ang kanyang intercom. Sir, the board is waiting for you in conference room A. I'm on my way, sagot niya. Ang boses ay bumalik sa dati matigas, walang emosyon, at nakapokus. Iniwan niya ang alaala ni Althea Reyes sa loob ng silid na iyon at naglakad patungo sa kanyang tunay na mundo. Sa loob ng conference room A, si Miguel Salcedo ay ibang tao. Hindi siya ang lalaking nag-iisip tungkol sa pamilyar na mga mata. Siya ang hari. Nakaupo sa dulo ng mesa, ang bawat miyembro ng board ay nakikinig sa bawat salita niya. Hawak niya ang atensyon nila sa kanyang palad. The projections from the marketing department are unacceptable. Simula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Ipinakita niya ang isang graph sa malaking screen, a 2% projected growth for the next quarter. Are we selling newspapers or building an empire? Isang lalaking nasa mid-40s, ang head ng marketing, ang namutla. Sir Miguel, we factored in the market's volatility. I don't pay you to factor in volatility, Mr. Ortiz. I pay you to conquer it. Putol ni Miguel. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng kutsilyo. I want a new proposal on my desk by Monday. A proposal that shows ambition, not fear. Otherwise, I will find someone who can give me one. Am I clear? Yes, sir. Crystal clear, sagot ni Ortiz. Napayuko. Iyon lang. Isang salita mula sa kanya at ang lahat ay kumikilos. Ito ang kanyang buhay. Kontrolado, mahusay, perpekto. Walang puwang para sa mga misteryosong aplikante o mga alaalang hindi niya matukoy. Ang perpektong mundong iyon ay may kasamang mga obligasyon. Sa grand dining room ng mansyon ng mga Salcedo, ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan. Katrina called me earlier. Sabi ni Doña Elvira, pinupunasan ang gilid ng kanyang bibig ng isang linen na napkin. Siya ay isang babaeng may tindig ng isang reyna, at ang bawat kilos niya ay may kalkuladong grasya. She was telling me about the charity ball next month. She already reserved a table for the family. That's nice of her, Ma. Sagot ni Miguel. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. It is. She's a good girl, Miguel. She knows what's best for you, for the company. The Villena merger is the final piece to solidify our legacy. Tumingin ito sa kanya ng may kahulugan. It's about time you put a ring on her finger. You're not getting any younger. Napabuntong hininga si Miguel sa kanyang isipan. Ito na naman sila. Ang legacy, ang merger, ang perpektong kasal. Para sa kanyang ina, ang pag-ibig ay isang business transaction at si Katrina Villena ang pinakamagandang deal sa merkado. We're doing well, Ma. There's no rush. Mahinahon niyang sagot. No rush? Umismid ang kanyang ina. A man in your position needs a wife. A respectable wife from a good family. It stabilizes your image. It wards off unnecessary distractions. Unnecessary distractions. Biglang pumasok sa isip niya ang mga matang puno ng takot ni Althea Reyes. Bakit ngayon pa? Kinabukasan, ang distraction na iyon ay nagpakita sa kanyang opisina. Si Katrina Villena, sa kanyang pulang-pulang power suit,
ay pumasok na parang pag-aari niya ang lugar. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. "Darling, I was just in the area," sabi nito. Ang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng pag-aari. "I just wanted to drop off the initial framework for the merger. My father wants us to review it together." Inilatag nito ang mga dokumento sa kanyang mesa. Habang nagsasalita si Katrina tungkol sa mga porsyento at mga share, ang isip ni Miguel ay lumilipad sa ibang lugar. Pinipilit niyang makinig, tumatango sa mga tamang pagkakataon, ngunit mayroong isang bagay na gumugulo sa kanya. And so, once our families are officially united, no one can touch us. Pagtatapos ni Katrina, hinawakan ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Pamilya, kasal, merger, ito ang plano. Ito ang tamang landas. Ito ang lohikal na susunod na hakbang. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang? Bakit pakiramdam niya ay isa lamang itong script na kailangan niyang kabisaduhin at gampanan? Gabi na. Ang mga ilaw ng BGC ay kumukutitap sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Ang lahat ng empleyado ay umuwi na. Tanging siya na lang at ang tahimik na ugong ng air conditioner ang naroon. Hindi pa rin niya binibigyan ng utos ang HR. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ang pag-aalinlangan ay hindi bahagi ng kanyang katangian. Kinuha niya ang folder ni Althea Reyes. Binasa niya muli. State University. Walang koneksyon. Palipat-lipat ng trabaho na nagpapahiwatig ng kawalan ng katatagan o marahil ay isang desperadong pangangailangan. Pero mahusay ang mga kwalifikasyon niya at mayroon siyang 3 anak na binubuhay. Napakunot ang noo niya. 3. Isang ina na may 3 anak, nag-a-apply para sa isang napaka-demanding na trabaho. "Bakit ka ba nag-aalala dito, Miguel?" Tanong niya sa sarili. She's just an applicant, pero hindi lang iyon. Ito ay ang kanyang mga mata, ang kanyang panginginig, ang kanyang mabilis na pagtanggi. At ang pangalang iyon, Althea Ara. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang kaharian. Binuo niya ito sa pamamagitan ng lohika, hindi ng emosyon. Binuo niya ito sa pamamagitan ng mga kalkuladong desisyon, hindi ng mga walang basehang pakiramdam. Oras na para tapusin ito. Bumalik siya sa kanyang mesa, kinuha ang telepono at tinawagan ang head ng HR. "Gina, it's Miguel." "Yes, sir? Good evening. About the executive assistant position, hire Althea Reyes. She starts on Monday." "Noted, sir. I'll process it first thing in the morning." Pagkababa ng tawag, pakiramdam ni Miguel ay gumaan ang kanyang dibdib. Nakagawa na siya ng desisyon. Ang pinakalohikal na desisyon. Tinapos na niya ang kabaliwan. Maya-maya, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Mula ito kay Gina, subject, confirmation, Althea Reyes, employment offer accepted. Binuksan niya ang email. Nakalakip dito ang pinirmahang kontrata at ang 2x2 ID picture ng babae mula sa resume nito. Tinitigan niya ang litrato. Isang formal na larawan, nakatali ang buhok, ang mukha ay seryoso, ngunit ang mga mata, naroon pa rin ang anino ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. At habang nakatitig siya, isang piraso ng imahe ang biglang sumulpot sa kadiliman ng kanyang isipan. Hindi malinaw, parang isang lumang pelikula. Hindi ito ang seryosong mukha sa litrato. Ito ay isang ngiti. Isang ngiti sa gitna ng dilim. Isang ngiting pagod, ngunit totoo. Kasabay nito, isang mahinang bulong. Isang pangalan, Ara. Biglang nanikip ang dibdib ni Miguel. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang alaala. Ngunit huli na ang lahat. Ang piraso ng alaala, gaano man kalabo,
ay naitanim na. Ang unang araw ni Ara sa Salcedo Group ay parang paglalakad sa isang hardin na gawa sa salamin at bakal. Bawat sulok ay kumikinang, bawat sahig ay makintab, at bawat empleyadong nakakasalubong niya ay gumagalaw ng may layunin at kumpiyansa. Samantala, siya, si Althea Reyes, ay pakiramdam na isang basag na piraso ng bote na napadpad sa gitna ng mga diamante. Ang mesa niya ay nasa labas mismo ng opisina ni Miguel Salcedo. Isang malaking pader na gawa sa frosted glass ang nag-iisang harang sa pagitan nila para kay Ara. Ang pader na iyon ay hindi sapat na makapal. Pakiramdam niya ay tumatagos ang tingin nito. Nararamdaman niya ang presensya nito kahit hindi niya nakikita. Kailangan mo to, Ara, sabi niya sa sarili, habang inaayos ang ilang dokumento para kay Liam, Lucas, at Liana. Kaya mo to. Nag-angat siya ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakatayo ito sa may pinto ng opisina nito. Hawak ang isang tasa, walang emosyon ang mukha nito. Ngunit sapat na iyon para manuyo ang lalamunan ni Ara. Agad siyang nag-iwas ng tingin at ibinalik ang atensyon sa kanyang computer. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang anino nito sa kanyang tabi. "Kape!" utos nito. Ang boses ay malamig at walang bahid ng anumang pamilyaridad. Inilapag nito ang walang lamang tasa sa gilid ng kanyang mesa. "Siha po, sir," nautal niyang sakot. Sa sobrang kaba, sa pagnanais niyang gawin ng perpekto ang pinakasimpleng utos na iyon, isang maliit na trahedya ang naganap. Habang naglalakad pabalik mula sa pantry, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. At habang papalapit siya sa mesa, bigla itong tumayo mula sa upuan nito. Nagulat si Ara. Sa isang iglap na pagkabigla, kumawala ang tasa sa kanyang pagkakahawak. Ang mainit na kape ay tumapon isang malaking, maitim na mantsa sa kulay krema na karpet ng sahig. Napatigil ang lahat, maging ang paghinga ni Ara. I'm sorry, sir. Sorry po." Halos hindi niya masabi sa sobrang hiya at takot. Agad siyang dumampot ng tissue at nagsimulang punasan ang sahig. Hindi alintana ang init. Hindi umimik si Miguel. Tiningnan lang siya nito mula sa itaas, ang mukha ay hindi mabasa. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita ito. "Leave it. The janitor will take care of it. Just get me a new one." At bumalik ito sa loob ng kanyang opisina, isinara ang pinto, at iniwan si Ara na nakaluhod sa sahig, basang-basa sa kape, at sa kahihiyan. Nang akala ni Ara ay hindi nasasama pa ang takbo ng araw niya, bumukas ang pinto ng elevator at isang babae ang lumabas na tila pag-aari nito ang buong palapag. Nakasuot ito ng isang mamahaling damit. Ang mga takong ng sapatos nito ay tumutunog sa sahig na parang isang deklarasyon. Mahaba ang buhok nito, perpekto ang make-up, at ang aura nito ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Dire-diretso ito sa mesa ni Ara. Hindi man lang siya nito tiningnan. "Is he inside?" tanong nito. Ang boses ay matinis at puno ng pagmamay-ari. Bago pa man makasagot si Ara, bumukas ang pinto ng opisina ni Miguel. "Katrina," sabi ni Miguel. Ang tono niya ay bahagyang mas malambot kaysa sa ginagamit niya kay Ara, isang bagay na hindi nakaligtas sa kanyang pandinig. "Darling," sabi ni Katrina Villena. Pumasok ito sa opisina na parang sarili niyang teritoryo at hinalikan si Miguel sa pisngi. "I brought you lunch." Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita ni Ara ang lahat sa pamamagitan ng salamin na pader. Ang pagiging malapit nila. Ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Sila ang perpektong pares, isang hari at ang kanyang reyna. At siya, isa lamang hamak na utusan. Maya-maya, bumukas ang pinto. "Si Katrina, ikaw yung bago?" tanong nito. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Opo, ma'am. Ako po si Althea." Althea.
Ulit nito na parang hindi gusto ang lasa ng pangalan sa kanyang dila. Good. Kumuha ka ng tubig para sa akin. At pakitapon na rin nitong mga basura sa table ko kanina. Itinuro nito ang isang paper bag mula sa isang mamahaling butik na iniwan nito sa receiving area. Hindi iyon trabaho ni Ara, pero wala siyang magawa. Tumango na lang siya. Habang papunta siya sa pantry, narinig niya ang mahinang pagtawa ni Katrina sa loob ng opisina. Sa pantry, habang nagtitimpla siya ng panibagong kape para kay Miguel, pumasok si Katrina. Naguhugas ito ng kamay sa lababo, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin kay Ara sa pamamagitan ng salamin. You know, simula nito, ang boses ay parang usapan lang. Miguel is a very private person. He values loyalty and class. Ayaw niya sa mga taong may hidden agenda, lalo na sa mga babaeng gagawin ng lahat para lang makalapit sa kanya at sa yaman niya. Hindi direktang sinasabi sa kanya, pero alam ni Ara kung para kanino ang mga salitang iyon. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. The Salcedo family is very particular about their reputation. Patuloy nito pinupunasan ang mga kamay. Isang maling galaw lang, isang iskandalo, at sisirain ka nila. They will crush you until you're nothing. Just a piece of advice. Ngumiti ito sa kanya, isang matamis ngunit makamandag ng ngiti, at lumabas ng pantry. Naiwan si Ara na nakatayo roon, hawak ang tasa ng kape. Ang mga kamay ay nanginginig hindi na dahil sa kaba, kundi sa galit at takot na naghahalo. Pinilit ni Ara na tapusin ang araw. Nagtrabaho siya ng doble. Inaral niya ang bawat folder, sinagot ang bawat tawag ng may profesionalismo, at sinubukang huwag magkamali. Nag-overtime siya, gusto niyang patunayan sa sarili niya, at marahil kay Miguel, nakarapat-dapat siya sa posisyong iyon. Nang mag-isa na lang siya sa palapag, naririnig niya ang boses ni Miguel mula sa loob ng opisina nito. May kausap sa telepono. Yes, Katrina. Okay, I'll see you tomorrow. We'll talk about the engagement party plans then. Okay, you too. Bye. Engagement party. Pista. Enjepertahan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking pader na lalong naghiwalay sa mundo niya at sa mundo ni Miguel. Isang paalala na siya ay isang sekreto. Isang pagkakamali na kailanman ay hindi dapat mabunyag. Nang sa wakas ay lumabas si Miguel sa kanyang opisina, nagulat ito nang makita siyang nandoon pa. You're still here, Miss Reyes? Tinatapos ko lang po ang report para bukas, sir. Mahina niyang sagot, hindi makatingin ng diretsyo. Tumango lang ito at naglakad na. Ngunit bago ito makarating sa elevator, bigla itong napatigil at kinapa ang kanyang bulsa. Damn it! Mahina nitong sabi. Humarap ito sa kanya. Miss Reyes, my wallet. I think I left it in my coat pocket inside. Can you get it for me? I'll wait for you at the lobby. Bago pa man siya makasagot, tumalikod na ito at pumasok sa elevator. Nanginginig na pumasok si Ara sa opisina ni Miguel. Ito ang unang pagkakataon na makapasok siya roon. Amoy na amoy niya ang pabango nito, isang mamahaling pabango na hindi niya malilimutan. Nakita niya ang coat nito na nakasabit sa likod ng upuan. Maingat niyang kinuha ang pitaka mula sa bulsa. Isa itong makapal na leather wallet. Habang hawak niya iyon, isang bagay ang nahulog mula sa sarili niyang bulsa. Isang maliit, nakatuping larawan na lagi niyang dala para sa lakas ng loob. Ang larawan ng kanyang 3 anak na nakangiti. Mabilis niya itong pinulot mula sa sahig. Ang puso niya'y kumakabog. Inilagay niya iyon pabalik sa kanyang bulsa at nagmamadaling lumabas. Ngunit pagdating niya sa pinto, nandoon si Miguel, nakasandal sa hamba ng pinto, nakakunot ang noo. I decided to just come back up, sabi nito. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa pitaka na hawak niya. Nakatitig ito sa sahig, sa mismong lugar kung saan nahulog ang larawan. Is everything all right, Miss Reyes? Tanong nito. Ang boses ay mababa at puno ng pag-uusisa.
You look like you've seen a ghost. Habang nagmamaneho pa uwi si Miguel sa kanyang tahimik na penthouse, ang imahe ni Althea Reyes ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagpulot niya sa sahig, ang pagmamadali, ang takot sa kanyang mga mata, para siyang isang ibon na nahuli sa isang patibong. Ano ang itinatago mo, Miss Reyes? Tanong niya sa sarili. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kalokohan. Marahil ay natatakot lang ito sa kanya. Marami ang natatakot sa kanya. Iyon ang epekto ng kapangyarihan, ngunit mayroong iba sa takot ni Althea. May kasama itong pighati. Isang sikretong napakabigat, pinilit niyang iwaksi ito. Marami siyang mas mahalagang problema, isang merger na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, isang board na kailangang pasunurin, isang ina na kailangang paligayahin. Wala siyang oras para sa mga misteryo ng kanyang bagong assistant. Ngunit kinabukasan, ang misteryo ay muling nagpakita. Oras ng tanghalian. Tahimik ang buong palapag. Papunta si Miguel sa pantry para kumuha ng tubig nang mapadaan siya sa mesa ni Ara. Hindi ito kumakain. Sa halip, nakatitig ito sa kanyang cellphone at nakangiti ito. Hindi ito ang pilit na ngiti na ibinibigay nito sa kanya. Hindi ito ang ngiting puno ng kaba. Ito ay isang ngiting totoo, dalisay, at nagmumula sa puso. Isang ngiti na nagpaliwanag sa buong mukha nito. Nagbigay buhay sa kanyang mga mata. Napatigil si Miguel sa isang saglit. Nagtago sa likod ng isang poste. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya maalis ang kanyang tingin. Tila ba, ngayon niya lang nakita ang tunay na Althea Reyes. Ang babaeng nasa likod ng takot at pormalidad. Ang babaeng iyon ay maganda. Biglang nag-angat ng tingin si Ara at mabilis na itinago ang kanyang cellphone. Ang ngiti ay naglaho na parang bulang sabon at napalitan ng pamilyar na kaba sa kanyang mukha. Agad na naglakad si Miguel na parang walang nakita. Dire-diretso sa pantry. Ngunit ang imahe ng ngiting iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kinahapunan, muling nag-cruise ang kanilang landas sa parking lot. Paalis na si Miguel nang makita niya si Ara na naglalakad patungo sa direksyon ng mga pampublikong sasakyan. May kausap ito sa telepono. Opo, pauwi na si Mama. Narinig niyang sabi nito, ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal, isang tono na hindi pa niya kailanman narinig mula rito. Kumain na ba kayo ng dinner? Good. Behave kayo dyan, ha? I love you, anak. Nagkunwari si Miguel na may kinukuha sa loob ng kanyang sasakyan, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa kanya. Mama, anak, kumpirmado. Isa siyang ina, ang katotohanan iyon, na dati ay isang simpleng linya lang sa kanyang resume, ay biglang nagkaroon ng bigat at realidad. Ang mga maliliit na piraso ng palaisipan ay patuloy na dumarating. Sa isang brainstorming meeting para sa isang bagong proyekto, habang ang lahat ay nagbibigay ng mga komplikadong suhestiyon, nanatiling tahimik si Ara sa isang sulok. Nagte-take down ng notes. Any other ideas? Tanong ni Miguel. Medyo naiinis na sa mga paulit-ulit na corporate jargon na naririnig niya. Nag-atubili si Ara. Pagkatapos ay nagtaas ng kamay. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sir, baka po mas maganda kung babalikan natin ang pinakasimple? Mahina niyang sabi. Kasi po, gaya ng palaging sinasabi, ang pinakamatibay na pundasyon ay laging gawa sa sentido komon. Natigilan si Miguel. Ang pinakamatibay na pundasyon ay laging gawa sa sentido komon, ang mga salitang iyon. Ang eksaktong mga salitang iyon ang laging sinasabi ng kanyang yumaong ama. Isang kasabihan na isinampal nito sa kanya noong nagsisimula pa lang siyang mag-aral ng negosyo. Tinitigan niya si Ara. Imposible. Isang nagkataon lang. Ngunit ang pagtataka sa kanyang isipan ay unti-unting nagiging isang malakas na agos ng pag-uusisa.
Hindi na niya ito maaaring balewalain. Kinagabihan, ipinatawag niya ang kanyang pinakatiwalang tao, si Mang Jess, ang hepe ng seguridad ng kumpanya na nasa serbisyo na bago pa man siya maging CEO. Mang Jess, may ipapakiusap sana ako, sabi ni Miguel nakasandal sa kanyang mesa. Isang maliit na pabor lang, at kailangan nitong manatiling sa ating dalawa lang. Kahit ano po, sir. Magalang na sagot ng matanda. My new assistant, Althea Reyes. I want you to look into her. Nagulat si Mang Jess, ngunit hindi nagpahalata. Anong klaseng pagtingin po, sir? Background check. Pero hindi yung karaniwan. Gusto kong malaman ang sitwasyon niya sa buhay. Saan siya nakatira? Pamilya. Everything. But do it discreetly, Jess. Ayokong malaman ni Numan, lalo na niya. Just say it's a standard procedure for a sensitive position. Masusunod po, Sir Miguel. 2 araw ang lumipas. 2 araw na pilit na iniiwasan ni Miguel si Ara. Naging mas malamig siya, mas malayo. Ngunit sa likod ng pader na iyon, hinihintay niya ang ulat ni Mang Jess. At dumating na nga iyon. Kumatok si Mang Jess sa kanyang pinto sa pagtatapos ng araw. Sir, sabi nito, inilapag ang isang manipis na brown envelope sa kanyang mesa. Binuksan ito ni Miguel. Walang gaanong nakasulat. Isang address sa isang simpleng apartment complex sa Quezon City. At ilang mga detalye. Althea Reyes, 29 na taong gulang, single, at ang huling linya. Ang linyang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Miguel. 3 anak, mga lalaki, Liam at Lucas. Isang babae, Liana. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa papel. 3? May iba pa ba, Jess? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang namamaos. Opo, sir. May isa pa pong detalye. Nag-atubili si Mang Jess. They're triplets, sir. 5 taong gulang. 5 taon. Parang isang kidlat na tumama sa isipan ni Miguel. 5 taon. Ang gabi ng isang malaking corporate party. Ang gabing sobra siyang uminom para ipagdiwang ang isang malaking deal. Ang gabing, hindi. Imposible. Pinasalamatan niya si Mang Jess at hinintay itong umalis. Nang mag-isa na lang siya, kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Nagmaneho siya. Ang mga pamilyar na kalsada ng BGC ay nawala at napalitan ng masikip at maingay na mga kalye ng Quezon City. Sinunod niya ang address. Isang simpleng 3-story apartment building na kulay luma na. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang madilim na sulok, kung saan hindi ito mapapansin, at naghintay siya. Hindi nagtagal, isang taxi ang huminto sa tapat. Bumaba si Ara, mukhang pagod mula sa trabaho. Binuksan niya ang pinto sa likod, at maingat na inalalayan ang pagbaba ng 3 maliliit na bata, 2 magkamukhang lalaki, at isang babae na may mga tirintas sa buhok. Pinanood sila ni Miguel mula sa malayo. Nakita niya kung paano sila nagtatawanan habang paakyat ng hagdan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang malakas na kabog na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Mula sa kinauupuan niya, hindi niya makita ng malinaw ang kanilang mga mukha. Ngunit bago sila tuluyang pumasok sa kanilang pinto, ang isa sa mga batang lalaki ay lumingon. Napatingin ito sa direksyon ng kalsada at sa ilalim ng ilaw ng poste, ngumiti ito. Huminto ang paghinga ni Miguel. Ang ngiting iyon, hindi ngiti ng isang estranghero. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay, at binuksan ang isang lumang folder ng mga larawan. Mga larawan niya noong bata pa siya na itinago ng kanyang ina. Itinapat niya ang screen sa tabi ng bintana. Ang kanyang larawan noong 6 na taong gulang siya, at ang imahe ng batang lalaki sa labas, ang parehong mga mata na bahagyang singkit kapag tumatawa. Ang parehong kurbang labi, ang parehong maliit na gatla sa kanang pisngi.
Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mamahaling leather na upuan ay hindi man lang niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na ugong sa kanyang mga tainga at ang dagundong ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. 5 taon. Althea. Ang mga piraso ng alaala na pilit niyang iwinawaksi ay biglang bumalik. Hindi na malabo, kundi malinaw na parang kristal. Ang ingay ng isang corporate party. Ang bigat ng alak sa kanyang sistema. Isang babae sa isang sulok. Ang mga mata nito ay pagod ngunit may kakaibang ningning ang kanyang ngiti sa dilim. Ang pangalan niya na ibinulong nito sa kanya, Ara. At ngayon, ang mukha ng isang batang lalaki na 5 taong gulang. Hindi maaari. Imposible. Pinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang sa pagdilat niya ay maglalaho ang lahat na isa lang itong masamang panaginip na dulot ng pagod. Ngunit nang dumilat siya, ang nakita niya ay ang madilim na bintana ng kanyang sasakyan at sa salamin nito, ang sarili niyang mukha na puno ng pagkabigla. Napatingin siya sa pinto ng apartment kung saan pumasok si Ara at ang 3 bata. Isang pinto na tila lagusan patungo sa isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Isang katotohanang sisira sa lahat ng kanyang plano, sa kanyang perpektong buhay. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang parehong mga kamay na pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang parehong mga kamay na kinatatakutan sa boardroom. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig na parang isang dahon. Wala nang tanong, wala nang pag-aalinlangan. Lahat ng pagtataka niya, lahat ng pamilyar na pakiramdam, lahat ng hindi maipaliwanag na koneksyon, lahat ay may sagot na ngayon. Isang sagot na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakangiti sa kanya, hindi maaaring magkamali. Namatay ang ngiti sa kanyang labi. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Miguel Salcedo ang tunay na takot. Sa katapusan ng linggo, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakahinga ng maluwag si Ara. Walang mga matang mapanuri ni Miguel Salcedo. Walang mga parinig ni Katrina. Walang mga bill na kailangang bayaran ngayon. Ang tanging meron lang ay ang sikat ng araw ng Sabado, ang halakhak ng kanyang mga anak, at ang maliit na playground sa kanilang komunidad. "Mama, tignan mo! Mas mataas ako!" Sigaw ni Liana mula sa itaas ng slide. "Ako rin, Mama." "Ako rin," hirit naman ni Lucas. Tinutulak ang sarili sa swing. Ngunit ang paboritong tunog ni Ara sa buong mundo ay ang tawa ni Liam. Ang panganay niya, ang pinakatahimik sa 3. Nakikipaghabulan ito sa ilang mga bata. Ang mukha nito ay puno ng pawis at purong kagalakan. Sa mga sandaling tulad nito, nakakalimutan niya ang lahat ng kanyang problema. Sila lang ang mahalaga. Ang 3 ito, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. "Liam, dahan-dahan lang. Anak." Paalala niya. Natatawa. Narinig siya ni Liam at lumingon ito para ngumiti sa kanya. Ang ngiting iyon. Ang ngiting kayang magpabura ng lahat ng pagod sa kanyang katawan. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Bigla itong napatigil sa pagtakbo. Napahawak ito sa dibdib, tila hinahabol ang kanyang hininga. Nakita ni Ara ang biglaang pamumutla sa mukha ng anak. Ang kulay rosas na pisngi nito ay naging kulay puting papel. "Liam?" Tawag ni Ara. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Sinubukan ni Liam na humakbang patungo sa kanya, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Bago pa man siya makasigaw, bumagsak ang munting katawan ni Liam sa damuhan. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo sa isipan ni Ara. Isang mabilis na pagkakasunod-sunod ng takot at sindak. Ang pagsigaw niya, ang paglapit ng mga tao, ang pagtawag ng ambulansya, ang emergency room, ang amoy ng antiseptiko,
ang abalang pagtakbo ng mga nurse, ang iyak ng ibang pasyente. Ngunit para kay Ara, ang tanging umiral lang ay ang maliit na kamay ni Liam sa loob ng kanyang palad. Habang tinutulak ito papasok sa isang silid, naiwan siya sa labas. Yakap-yakap ang umiiyak na si Lucas at Liana. "Mama, anong nangyari kay Kuya Liam?" tanong ni Liana. Ang mukha ay basang-basa sa luha. "Magiging okay din si Kuya," sagot ni Ara. Ngunit ang sarili niyang boses ay nanginginig. Hindi niya alam kung sino ang kinukumbinsi niya, ang kanyang mga anak o ang kanyang sarili. Lumipas ang mga oras na tila mga araw. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapatayo sa kanya. Bawat yabag na papalapit ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Hanggang sa wakas, isang doktor ang lumapit sa kanila. Ang seryosong mukha nito ay hindi nagbigay ng anumang kaginhawaan. "Mrs. Reyes?" "Miss po." Mabilis niyang pagtatama. "Kamusta po ang anak ko? Okay lang po ba siya?" "He's stable for now," sabi ng doktor. "Pero kailangan namin siyang i-admit. May mga nakita kami sa kanyang initial blood tests na kailangan naming suriin ng mas malaliman." Lumipas ang gabi. Si Lucas at Liana ay nakatulog sa isang mahabang upuan sa pasilyo, pagod sa kaiiyak. Si Ara naman ay nakaupo sa tabi ng kama ni Liam sa isang maliit na pribadong silid. Natutulog ang kanyang anak, ngunit hindi ito ang mapayapang tulog na dati niyang nakikita sa kanilang banig. Ngayon, may nakakabit na kung ano-anong tubo sa kanyang braso. Isang monitor sa tabi niya ang nagpapakita ng mga linya na hindi niya maintindihan, ngunit ang bawat beep nito ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang puso. Hinaplos niya ang buhok ni Liam. Napakaputla nito, napakatahimik. "Diyos ko, parang awa niyo na." Paulit-ulit niyang dasal sa kanyang isipan. "Huwag po ang anak ko. Huwag po siya. Ako na lang po. Kahit anong parusa, huwag lang siya." Kinabukasan, dumating ang hatol. Ang doktor, isang hematologist, ay pumasok sa silid na may dalang folder. Umupo ito at tiningnan si Ara ng may habag. Isang tingin na nagpahiwatig sa kanya na ang susunod na maririnig niya ay hindi maganda. "Miss Reyes," simula nito, "the results of the tests are back. Your son has a rare form of blood disorder. Ang kanyang his bone marrow, is failing." Narinig ni Ara ang mga salita. Pero tila ba nanggagaling ang mga ito sa ilalim ng tubig? Rare blood disorder, bone marrow failing. Mga salitang narinig na niya sa pelikula, ngunit hindi niya akalaing maririnig niya sa totoong buhay para sa sarili niyang anak. "Ano po ang ibig sabihin niyan, Doc?" Nanginginig niyang tanong. "It means his body can't produce enough healthy blood cells," paliwanag ng doktor. "It's a very serious condition, Ara. Kung hindi natin ito maaagapan, his life is at risk." "Gawin niyo po ang lahat, Doc." Pagmamakaawa ni Ara. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Kahit magkano, babayaran ko. Magtatrabaho ako habang buhay. Iligtas niyo lang po ang anak ko." Tumingin sa kanya ang doktor. "There is a treatment, a bone marrow transplant." Nabuhayan ng pag-asa si Ara. "Transplant? Sige po, kunin niyo ang sa akin. Pwede po ba? Kahit ano, ibibigay ko." Umiling ang doktor. "It's not that simple. Kailangan natin ng donor na may perfect match sa kanya para hindi i-reject ng katawan niya. We will test his siblings, but the chances of a perfect match are higher with a biological parent." Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Ara. Ang kanyang pride, ang kanyang mga sikreto, ang kanyang takot kay Miguel, ang kanyang kahihiyan. Lahat ng iyon ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang imahe ng kanyang anak na nakahiga sa kama, unti-unting nanghihina. Tinitigan siya ng doktor ng diretso sa mata. Ang boses nito ay kalmado ngunit may bigat. Bawat salita ay tila isang hatol
na dahan-dahang ipinapataw sa kanya. Ang pangalan ni Miguel Salcedo ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Ang lalaking iyon. Ang CEO. Ang lalaking may sarili ng perpektong buhay. Ang lalaking ikakasal na. Ang lalaking halos hindi siya kayang tingnan. Paano? Paano niya sasabihin? Napailing si Ara. Hindi bilang sagot sa doktor, kundi sa kabaliwan ng sitwasyon. Ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Pakiramdam niya ay nasa bingit siya ng isang napakataas na bangin at isang salita na lang mula sa doktor ay itutulak na siya. Nakita ng doktor ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ang takot na mabilis na bumabalot sa kanya. Umayos ito ng upo at ang kanyang boses ay naging mas mariin, mas direkta. Inaalis ang lahat ng puwang para sa pagtanggi. Miss Reyes, pag-uulit nito. At sa pagkakataong ito, ang bawat salita ay isang matulis na pako na bumaon sa kanyang puso. Maaari po ba nating makausap ang ama ng bata? Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Binasag lamang ng mahinang beep ng heart monitor ni Liam. Buhay ng anak ninyo ang nakasalalay dito. Ang araw pagkatapos niyang matuklasan ang katotohanan ay isang malabong panaginip para kay Miguel. Pumasok siya sa opisina, suot ang kanyang karaniwang maskara ng awtoridad. Nagbigay siya ng mga utos. Pinangunahan niya ang isang pulong, ngunit ang kanyang isipan ay wala roon. Ito ay nasa isang simpleng apartment sa Quezon City. Nasa isang batang lalaki na may ngiting katulad ng sa kanya. 5 taon. Ang dalawang salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang utak. Isang sirang plaka na hindi tumitigil. Sinubukan niyang ibuhos ang sarili sa trabaho, sa mga numero at mga kontrata na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan dahil sa kanilang lohika. Ngunit ngayon, ang mga ito ay mga walang kahulugang simbolo na lang. Ang tanging totoong bagay sa kanyang mundo ay ang isang tanong na nag-aapoy sa kanyang isipan. Bakit? Bakit hindi sinabi sa kanya? Bakit ngayon lang? Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ni Ara. Sir, sorry po sa abala. Pwede ko po ba kayong makausap? Kahit saglit lang po. Importante po. Ang boses nito ay iba. Wala na ang formalidad na pilit nitong ipinapakita. Ang naroon ay isang garalgal na tunog ng purong desperasyon. Naramdaman ni Miguel ang paglamig ng kanyang dugo. Ito na. Alam niyang ito na. Pumasok ka. Utos niya. Ang kanyang sariling boses ay kasing tigas ng bato. Bumukas ang pinto at pumasok si Ara. Kung nakita lang niya ang multo, marahil ay hindi siya ganito magugulat. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi ang kanyang mahusay na assistant. Ang mga mata nito ay namumugto at pula, tila ilang araw nang hindi natutulog sa kaiiyak. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga balikat ay nakakrus, tila pasan niya ang buong daigdig. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng pag-click nito ay parang isang hatol. Maupo ka, sabi ni Miguel. Itinuro ang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Ara sa dulo ng upuan. Ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Anong kailangan mo? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Ito ang kanyang depensa. Ang kanyang pader, napalunok si Ara. Tumingin ito sa sahig, sa kanyang mga kamay, kahit saan huwag lang sa kanyang mga mata. At nagsimula siyang magsalita. Sir, Miguel, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na pilit niyang inaalis sa kanyang dibdib. Tungkol po ito, noong 5 taon na ang nakalipas. Nanatiling tahimik si Miguel, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang gabi po ng party para sa anibersaryo ng kumpanya. Nagtrabaho po ako noon bilang isang waitress. Para sa catering service, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagod niya,
Ang pag-inom niya ng isang baso ng champagne na inalok sa kanya, hindi sanay sa alak. Ang pagkakita niya kay Miguel sa isang sulok, mukhang pagod at mag-isa rin ang maikling pag-uusap nila. Ang gabing natapos sa isang silid ng hotel, ang kanyang pag-alis kinaumagahan bago pa man ito magising, dala ang kahihiyan. At pagkatapos, ang resulta. Nalaman ko po na buntis ako. At hindi lang po isa. 3 po sila. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. At ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Anak niyo po sila, Miguel. Si Liam, si Lucas, at si Liana. Mag-aanak niyo po sila. Kung sinampal siya ni Ara, marahil ay hindi ganito kasakit. Ang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig nito ay ibang-iba. Ngunit, ang kwento ay hindi pa tapos. Kaya po ako nandito. Ang anak po natin, si Liam, nasa ospital po siya. Garalgal na ang kanyang boses sa pag-iyak. May malubha po siyang sakit sa dugo. Kailangan niya ng bone marrow transplant para mabuhay. At kayo po. Kayo po ang pinakamalaking pag-asa niya. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang unang reaksyon ni Miguel ay hindi awa. Hindi pag-unawa. Ito ay galit. Isang nag-aalab. Nagyayelong galit na nagmula sa takot at pagkalito. Tumawa siya. Isang maikli. Mapait na tawa na walang bahid ng saya. Wow! Sabi niya, napapailing. Wow! Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na bumalot kay Ara. 5 taon, Althea! 5 taon kang nanahimik! At ngayon, bigla kang lilitaw dito, iiyak-iyak, at sasabihin mong may anak tayong may sakit at kailangan ko siyang sagipin? What perfect timing! Hindi po sa ganoon, sir. Sabi ni Ara, umiiling. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Hindi ko po to plinano. Kung hindi lang po dahil sa buhay ni Liam. Buhay ni Liam? Putol niya. Ang boses niya'y tumaas na, puno ng pagdududa. O buhay mo? Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang kailangan mo para itigil ang palabas na ito? Magkano ang halaga ng mga anak ko? Hinamak niya ito. Ang bawat salita ay idinisenyo para saktan, para subukan kung bibigay ito, para aminin ang kasinungalingan na gusto niyang paniwalaan. Hindi po ito tungkol sa pera! Sigaw ni Ara. Ang kanyang boses ay sa wakas ay nagkaroon ng lakas ang lakas ng isang inang nasasaktan. Wala akong pakialam sa pera niyo. Kahit kailan hindi ako humingi ng kahit isang kusing. Pero ngayon, humihingi ka na. Balik sigaw niya. Hindi pera, pero isang bagay na mas malaki. Gusto mong pumasok sa buhay ko, sa pamilya ko, gamit ang isang kawawang bata? Isang napakagandang plano. Isinadya mo ba ang lahat ng ito? Maging ang pag-apply mo rito? Nasasaktan si Ara sa bawat paratang. Ngunit hindi siya umatras. Dinukot niya ang kanyang cellphone. Ang mga kamay ay nanginginig. At ipinakita ang isang larawan. Isang larawan ni Liam na nakahiga sa kama ng ospital. Maputla, may mga tubo na nakakabit sa katawan. Tingnan niyo po siya. Pagmamakaawa niya. Hindi po ito plano. Ito po ay isang bangungot. Nakalimutan ko na po ang pride ko. Nilunok ko na po ang lahat ng hiya ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Miguel. Hindi bilang empleyado niyo. Hindi bilang babaeng nakasama nyo, kundi bilang ina ng anak nyo. Tulungan niyo po siyang mabuhay. Ang imahe ng bata, ang kanyang sariling mukha, na nakatingin sa kanya mula sa screen. Ang desperasyon sa boses ni Ara. Ang mga pader na binuo ni Miguel ay nagsimulang gumuho. Ang galit niya ay nagsimulang matunaw at napalitan ng isang bagay na mas malala. Isang nakakatakot. Nakakalunod, nakatotohanan. Nag-iwas siya ng tingin mula sa cellphone at tumalikod. Lumakad siya patungo sa bintana, tinitingnan ang syudad sa ibaba na dati pag-aari niya, ngunit ngayon ay tila dayuhan na sa kanya.
Nanatili siyang nakatalikod nang magsalita siya. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging malamig, ngunit sa ilalim nito ay may panginginig. Fine, I'll do the test. Nakahinga ng bahagya si Ara, isang maliit na tunog ng pag-asa. Ngunit humarap si Miguel. Ang mga mata niya ay madilim at walang awa. Ang bawat salita ay isang banta. But if this is a trick, sabi niya, dahan-dahan, binibigyan ng diin ang bawat pantig. If those results come back negative, I will make you pay, Miss Reyes. I will use every peso I have, every connection I own, to destroy you. I will make you regret the day you were born. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong paghihintay sa impyerno. Ang mundo ni Ara ay lumiit. Ito na lamang ang 4 na sulok ng silid sa ospital. Ang tanging tunog na mahalaga ay ang mahina at ritmikong beep ng heart monitor ni Liam. Ang tanging tanawin na mahalaga ay ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kanyang anak. Umuuwi lang siya para paliguan at ihatid sa kapitbahay sina Lucas at Liana, pagkatapos ay babalik agad sa ospital. Ang kanyang buhay ay naging isang cycle ng pag-asa at takot. Pag-asa sa tuwing ngumingiti nang bahagya si Liam sa kanyang pagtulog. Takot sa tuwing may isang nurse na papasok na may seryosong mukha. Hindi niya tinawagan si Miguel. Hindi rin ito tumawag. Pagkatapos ng araw na iyon sa opisina nito, umalis siyang walang katiyakan. Pumayag itong magpa-test. Oo, pero ang banta sa kanyang mga mata, ang lamig sa kanyang boses, iyon ang bumabaon sa kanyang isipan sa bawat oras ng kanyang paghihintay. Ano kung magnegatibo ang resulta? Sisirain siya nito, gaya ng pangako nito. Paano na sila? Paano na si Liam? Ano kung magpositibo? Ano ang susunod? Pipilitin ba niya itong tumulong? O babawiin nito ang lahat ng sinabi at tatanggapin ang responsibilidad? Mama, gutom na po ako, sabi ni Lucas. Hinihila ang laylayan ng kanyang damit. Napatingin si Ara sa 2 pa niyang anak, na tahimik na naglalaro sa isang sulok, nakalimutan na niya. Sa sobrang pagtutok niya kay Liam, halos nakaligtaan niyang may 2 pa siyang anghel na nangangailangan sa kanya. Pasensya na, mga anak, sabi niya, niyakap ang mga ito. Tara, bibili tayo ng pagkain sa baba. Habang naglalakad sila sa pasilyo, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Isang nurse na nag-aasikaso rin kay Liam. May kausap itong isang babaeng napakaganda at elegante, nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa lahat ng gamit niya sa bahay. Si Katrina Villena. May iniaabot si Katrina sa nurse, isang nakatuping sobre. At kahit malayo sila, kitang-kita ni Ara ang kulay ng pera sa loob. Biglang kinabahan si Ara. Nag-iwas agad siya ng tingin at dinala ang mga anak sa elevator. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Ano ang ginagawa ni Katrina dito? Paano nito nalaman? Ang sagot sa kanyang tanong ay dumating kinabukasan. Isang sagot na mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang panaginip. Nakatulog siya sa isang upuan sa tabi ng kama ni Liam. Nagising siya sa isang malakas na pagbukas ng pinto. 2 tao ang pumasok. Si Katrina, na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. At ang kasama nito, isang mas matandang babae. Nakasuot ng mamahaling bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Habang nakatingin sa kanya, si Doña Elvira Salcedo, ang gina ni Miguel. Napatayo si Ara. Ang pagod at antok ay biglang naglaho, napalitan ng nagyayelong takot. So, ito pala, sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng kamandag. Ang tingin nito ay umikot sa maliit na silid, sa mga gamit ni Ara na nakakalat, at sa natutulog na si Liam, na may halong pandidiri. Sino po kayo? Mahinang tanong ni Ara, kahit alam na niya ang sagot. Tumawa ng mahina si Doña Elvira, isang tawang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Ara. Huwag ka nang magkunwari, Hija.
Alam ko kung sino ka at alam ko kung ano ang ginagawa mo. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Ikaw ang gold-digging snake. Napilit na pumapasok sa buhay ng anak ko. Hindi po totoo yan. Tanggi ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig. Nais niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit sa harap ng matapobreng presensya ni Doña Elvira, ang kanyang mga salita ay tila nawalan ng bigat. "Huwag ako ang lokohin mo." Biglang sigaw ni Doña Elvira. Ang kalmadong maskara ay biglang nahulog at napalitan ng purong galit. "Sa tingin mo ba ay maniniwala kami sa kwento mo? Isang may sakit na bata. Anong sunod? Sasabihin mo bang kailangan mong pakasalan ang anak ko para gumaling siya?" Sumingit si Katrina. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Tita, calm down. Baka magising ang bata." Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay nagsasabi ng ibang kwento. Siya ang nag-orkestra ng lahat ng ito. "Wala po akong hinihingi," giit ni Ara. Ang mga luha ay nagsisimula ng magbanta sa kanyang mga mata. Ang kailangan lang po ni Liam ay tulong. Tulong na ang ama lang niya ang makakapagbigay. Ama? Umismit si Doña Elvira. "Ang anak ko? Pinapangarap mo na maging parte ng pamilya Salcedo ang isang bastardo?" Ang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Ara. Mas masakit kaysa sa kahit anong pisikal na pananakit. Tumingin siya kay Liam, na bahagyang gumalaw sa kanyang pagkakatulog. At isang nag-aalab na tapang ang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Ang tapang ng isang ina. "Huwag na huwag niyo pong tatawagin ng ganyan ang anak ko." Sabi niya, ang boses niya ay hindi na nanginginig. "Ito ay matatag. Wala siyang kasalanan dito. At wala kayong karapatan na yurakan ang pagkatao niya sa loob mismo ng silid na ito." Nagulat si Doña Elvira sa biglaang pagbabago ni Ara. "Ang tapang mo," sabi nito. "Sige, sabihin mo sa akin magkano. Magkano ang kailangan mo para mawala ka na lang na parang bula kasama ang mga problema mong ito?" Inilabas nito ang kanyang checkbook. "1,000,000? 2? Sabihin mo lang ang presyo mo at ibibigay ko. Basta't lumayo ka sa anak ko at huwag na huwag ka nang magpapakita pa." Napailing si Ara. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Para sa kanila, lahat ng bagay ay may presyo. Ang dignidad, ang pagmamahal, ang buhay ng isang bata. Bago pa man siya makasagot, isang nurse ang kumatok at pumasok sa silid. Tila hindi nito napansin ang tensyon. "Excuse me po," sabi ng nurse. "May tawag lang po para kay Mr. Salcedo. Sinabi po kasi na nandito ang pamilya niya. Dumating na raw po ang resulta ng DNA test. Pinapapunta na po sa opisina niya para kunin." Natigilan ng lahat. Si Doña Elvira at Katrina ay napatingin kay Ara. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pag-aabang. Si Ara naman ay parang huminto sa paghinga. Ang resulta, ito na ang sandali ng katotohanan. Ang katapusan ng paghihintay. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, biglang tumunog ang cellphone ni Ara. Isang tunog na tila bumasag sa buong silid. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Ang parehong numero na ginamit ni Miguel para sa intercom sa opisina. Napatingin siya sa dalawang babae na nag-aabang sa kanyang bawat kilos. Napalunok siya at sinagot ang tawag. "Hello?" Isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay ang boses ni Miguel. Malamig, walang emosyon, at may bigat na tila kayang dumurog ng bakal. "Meet me." Isang saglit na paghinto. "Now." Click. Ibinaba na nito ang tawag. Nakatayo si Miguel sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na opisina. Hawak ang isang brown na sobre. Ang sobre na ito, na kanina lang ay simbolo ng kanyang pag-asa na mapatunayang tama siya, ay naging simbolo na ngayon ng kanyang hatol. Ang mga kamay niya, na sanay pumirma ng mga kontratang milyon-milyon ang halaga,
ay nanginginig. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Ang tunog ng napupunit na papel ay nakakabingi sa katahimikan. Inilabas niya ang isang kapirasong papel, mga salita at numero na hindi niya lubos na maintindihan, ngunit sa dulo, mayroong isang linya na malinaw pa sa sikat ng araw. Probability of paternity, 99.99%. Binitiwan niya ang papel. Lumapag ito sa sahig na parang isang puting bandila ng pagsuko, 99.99%. Isang numerong walang puwang para sa pagdududa. Isang numerong nagpaguho sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Ang galit na naramdaman niya para kay Ara, ang mga masasakit na salitang binitawan niya, ang banta na sisirain niya ito lahat ay bumalik sa kanya. Hindi na bilang sandata, kundi bilang mga kutsilyong tumutusok sa sarili niyang dibdib. Ang galit ay biglang naglaho. Ang natira ay isang malawak, malamig na kawalan. Isang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya pa naramdaman kailanman. Hindi ito bigat ng isang merger na nalulugi. Hindi ito bigat ng isang kumpanyang kailangang iligtas. Ito ang bigat ng pagiging isang ama. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at lumabas ng opisina, hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga empleyado. Nagmaneho siya, ngunit hindi niya nakikita ang daan. Ang mga matatayog na gusali ng BGC, ang kanyang kaharian, ay tila mga anino lamang na dumadaan. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ng isang batang lalaki sa isang kama sa ospital. Anak ko. Nakarating siya sa ospital na parang isang taong walang kaluluwa. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay mabigat. Bawat beep ng mga makina ay tila isang paalala ng kanyang pagkukulang. Huminto siya sa labas ng silid. Nakita niya si Ara sa loob, nakaupo sa tabi ni na Lucas at Liana. Pinapakain ang mga ito. Ang pagod sa mukha ni Ara ay kitang-kita. Ngunit ang pagmamahal niya para sa mga bata ay tila isang liwanag na hindi kayang patayin. Sila ang pamilya na binuo niya ng mag-isa. Isang pamilyang dapat ay kasama siya sa pagbuo. Napapikit si Miguel at isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ano ang nagawa ko? Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Ang mahinang tawanan sa loob ay biglang natigil. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang dalawang bata ay napatingin sa kanya ng may pagtataka. Ngunit ang mga mata ni Ara ang nakapako sa kanya. Puno ng tanong, puno ng takot, puno ng pag-aabang sa kanyang hatol. Hindi siya nagsalita. Wala siyang masabi. Anong sasabihin niya? Sorry? Masyadong mababaw ang salitang iyon para sa 5 taon ng pananahimik at sa mga masasakit na salitang binitawan niya. Kaya't tumango lang siya. Isang mabagal, mabigat na pagtango, isang pag-amin, isang pagsuko, isang pangako. Nakita niya ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng kaginhawaan. Ang atensyon ni Miguel ay napunta sa kama, sa batang lalaki na nakahiga roon. Ang kanyang anak, si Liam. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang haba. Umupo siya sa upuan sa tabi ng kama. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng malapitan. Ang buhok nito, ang hugis ng kanyang ilong, ang kanyang mga pilik mata. Para siyang nakatingin sa isang salamin na nagpapakita ng kanyang nakaraan. Ang batang ito, na nagdadala ng kanyang dugo, ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. At siya, ang ama nito, ay nag-aksaya ng panahon sa galit at pagtanggi. Biglang gumalaw si Liam. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa kanya, hindi nang may takot, kundi nang may inosenteng pagtataka. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na tuluyang dumurog sa puso ni Miguel. Itinaas ni Liam ang kanyang maliit at maputlang kamay. Iniabot nito iyon sa kanya.
Isang simpleng kilos, isang imbitasyon, nag-alinlangan si Miguel. Ang lalaking kayang kontrolin ang isang boardroom ay natakot na hawakan ang kamay ng sarili niyang anak. Natakot siya hindi dahil sa anumang panganib, kundi dahil sa bigat nito. Ang paghawak sa kamay na iyon ay ang huling selyo, ang huling pag-amin na ang lahat ng ito ay totoo, na ang buhay niya, mula sa sandaling iyon, ay magbabago magpakailanman. Mula sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Ara na napahawak sa bibig. Pinipigilan ang sariling paghinga habang pinapanood ang tagpong nagaganap. Napapikit si Miguel ng mariin. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas at dahan-dahan, itinaas niya ang sarili niyang kamay, isang kamay na malaki, malakas, at ngayon ay nanginginig. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng maliit na palad ni Liam. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga balat, isang bagay ang nagbago sa loob ni Miguel, isang kuryenteng hindi niya pa naramdaman. Ang init mula sa munting kamay ng bata ay tila umakyat sa kanyang braso at dumiretso sa kanyang puso. Tinutunaw ang lahat ng yelo na bumalot dito sa loob ng maraming taon. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Liam, mahinang hinawakan ang kanyang hintuturo, isang mahinang hawak. Ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamabigat na bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Liam. Hindi na bilang isang problema, hindi na bilang isang obligasyon. Tiningnan niya ito bilang anak niya. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liam, isang ngiting pagod ngunit totoo. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ni Miguel Salcedo ay tuluyan ng gumuho. Nalimutan niya ang kumpanya, nalimutan niya ang merger, nalimutan niya ang kanyang ina. Ang tanging nakikita niya ay ang batang nasa harap niya, ang anak niya. Ngunit ang sagradong sandaling iyon ay biglang winasak. Blag! Ang pinto ay bumukas ng malakas, tila sinipa. Dalawang figura ang marahas na pumasok, dala ang isang malamig na hangin ng galit at paghusga. Ang kanyang ina, si Doña Elvira, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. At sa likod nito, si Katrina, ang mga mata ay nag-aapoy sa selos at galit. "Miguel!" sigaw ni Katrina. Ang boses ay matinis at puno ng akusasyon, sinisira ang banal na katahimikan. "What is the meaning of this? Are you really falling for this cheap trick?" Ang init ng kamay ni Miguel sa kamay ni Liam ay isang sinag ng araw sa gitna ng bagyo. Sa isang saglit, sa kabila ng sakit at pagod, naramdaman ni Ara ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa, isang munting marupok na pag-asa na baka, sa huli, ay magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis na winasak ng marahas na pagbukas ng pinto. Ang pagdating ni Doña Elvira at Katrina ay parang isang nagyayelong hangin na pumasok sa silid. Ang bawat sigaw, bawat akusasyon ay isang patalim na tumatama hindi lang kay Miguel, kundi pati na rin sa kanya. "Ano ang ginagawa mo rito, Miguel? Nababaliw ka na ba?" Galit na sabi ni Doña Elvira. Hindi pinapansin si Ara na tila isa lamang itong kasangkapan sa silid. Hinila nito ang anak palabas ng kwarto. Sa pasilyo, sa harap pa talaga ng babaeng iyan? Pinapahiya mo ang pangalan ng pamilya natin? Sumunod si Katrina, at bago isara ang pinto, binigyan siya nito ng isang tinging puno ng tagumpay at pagkasuklam. Naiwan si Ara sa loob, kasama ang tatlong bata. Ang pinto ay bahagyang nakaawang, sapat para marinig niya ang lason na ibinubuga sa labas. "This is her plan, Miguel! Hindi mo ba nakikita?" Narinig niyang sabi ni Katrina. Ang boses ay matinis sa galit. Ginagamit niya ang bata para makuha ka. Kapag nakuha ka niya, kasunod na ang pera mo, ang kumpanya. Paano na ang merger? Paano na ang kinabukasan natin? Ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi niyo naiintindihan. Narinig niyang sagot ni Miguel.
Ang boses ay puno ng pagod at sakit. May sakit ang bata, ma. Anak ko siya. Anak? Halos isumpa ni Doña Elvira ang salita. Isang pagkakamali, Miguel. Isang dungis sa pangalan natin na kailangang linisin. Mamili ka, ngayon din. Ang babaeng iyan at ang mga bastardo niya? O ang pamilya mo? Ang iyong ina? Ang Salcedo Group? Katahimikan. Isang mahabang, mabigat na katahimikan. Nakatingin si Ara sa siwang ng pinto. Hindi niya kailangang makita ang mukha ni Miguel. Nararamdaman niya ang paghihirap nito. Nararamdaman niya ang pagkalito nito. Ang lalaking nakita niyang napakakapangyarihan sa boardroom, na kayang magpatigil ng mundo sa isang salita, ay nakakulong ngayon sa pagitan ng responsibilidad sa nakaraan at ng obligasyon sa hinaharap. At sa gitna ng lahat ng yon, naroon siya. Siya at ang kanyang mga anak. Sila ang dahilan. Sila ang bigat. Sila ang dungis. Bawat salita ni Doña Elvira ay isang sampal. Bawat akusasyon ni Katrina ay isang saksak na pahawak si Ara sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi pisikal, kundi isang bagay na mas malalim. Isang bagay na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang mga anak niya, si Lucas at Liana, na nakayakap sa isa't isa sa isang sulok. Ang mga mata ay puno ng takot na hindi nila maintindihan. At si Liam, na muling nakapikit sa kama, hindi alam na siya ang sentro ng isang digmaan. Para sa kanila, nilunok niya ang kanyang pride. Para sa kanila, hinarap niya ang lalaking kinatatakutan niya. Ngayon, para pa rin sa kanila, kailangan niyang gumawa ng isang huling sakripisyo. Ngunit hindi lang para sa kanila. Para na rin kay Miguel. Ayaw niyang makita itong nahihirapan. Ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon nito sa kanyang ina, sa kanyang kinabukasan. Ang pagmamahal na hindi niya inaaming naroon ay nag-iba ng anyo. Ito ay naging isang pagnanais na palayain ito. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang buhay, lumapit siya sa kama. Hinalikan niya ang noo ni Liam, isang halik na puno ng paalam. "Mama loves you so much," bulong niya. Pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Niyakap niya sina Lucas at Liana. "Mga anak, kailangan na nating umalis," bulong niya. Kumuha siya ng isang kapirasong papel mula sa kanyang bag, isang resibo mula sa botika. Sa likod nito, gamit ang isang ballpen na nanginginig, nagsulat siya, ilang salita lang, ang pinakamahitap na mga salitang isinulat niya sa buong buhay niya. "Miguel, huwag kang mag-alala. Hindi ka na kailangang mamili. Malaya ka na. Kaya naming mabuhay." Palaging kinaya. Ara, maingat niyang inilapag ang papel sa unan sa tabi ni Liam. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ni na Lucas at Liana. Kinuha ang kanyang halos walang lamang na bag at tahimik na lumabas sa kabilang pinto ng ospital, ang pinto na para sa mga service crew. Bawat hakbang palayo ay isang paglalakad sa apoy. Iniwan niya ang puso niya sa silid na iyon. Iniwan niya ang nag-iisang pag-asa para sa kanyang anak. Ngunit ginawa niya ito para iligtas silang lahat mula sa pagkawasak. Pagkatapos ng isang maingay at walang katapusang pagtatalo, sa wakas ay umalis din si Doña Elvira at Katrina, dala ang isang huling banta. Naiwan si Miguel sa pasilyo, pagod na pagod ang isip at kaluluwa. Ngunit isang desisyon ang nabuo sa gitna ng kaguluhan. Isang desisyon na hindi nakabase sa lohika o sa negosyo. Nakabase ito sa init ng isang maliit na kamay. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Handang harapin si Ara. Handang sabihin sa kanya na tapos na ang laban, na pinipili niya sila. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang nakakabinging katahimikan. Wala na si Ara. Wala na si Lucas at si Liana. Ang silid ay malawak at walang laman. Ang tanging naroon ay si Liam, na natutulog pa rin. At sa unan sa tabi nito, isang maliit,
nakatuping piraso ng papel. Kinakabahan niyang kinuha ito. Binuksan niya at binasa ang mga salita, paulit-ulit. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Malaya ka na. Napatingin siya sa paligid ng walang lamang silid. Ngayon lang siya naging tunay na malaya. At ngayon lang din niya naramdaman na nawala na sa kanya ang lahat. Ang mga salitang malaya ka na ay hindi isang pagpapalaya. Ito ay isang kadena. Isang kadenang humigpit sa leeg ni Miguel. Unti-unting inaalis ang hangin sa kanyang mga baga. Sa isang iglap, naging malinaw ang lahat. Ang takot na mawala ang merger sa mga Villena. Ang takot na suwayin ang kanyang ina. Ang takot na masira ang kanyang perpektong imahe. Lahat ng iyon ay walang-wala kumpara sa nagyeyelong takot na nararamdaman niya ngayon. Ang takot na hindi na muling makita si Ara. Ang takot na hindi na muling mahawakan ang kamay ni Liam. Ang takot na mawala ang isang pamilyang hindi pa man niya tuluyang nagiging kanya. Tumayo siya. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas matatag, mas matibay pa sa bakal, determinasyon. Lumabas siya ng silid. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Kinuha niya ang kanyang cellphone, umupo sa kanyang kotse sa parking lot ng ospital, at tinawagan ang unang numero sa kanyang listahan. "Darling, I was so worried." "Nakausap mo na ba siya?" Sagot ni Katrina sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "It's over, Katrina," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. "What? What are you talking about?" "Alam kong ikaw ang nagsabi kay Mama." Diretsyong sabi ni Miguel. "Ginamit mo siya. Ginamit mo ang galit niya para itaboy si Ara. Tapos na tayo. Ang merger, ang engagement, lahat." "Miguel, you're not making any sense." "Dahil lang sa babaeng yon." "Hindi siya babaeng yon," putol ni Miguel. Ang boses niya ay may diin. "She is the mother of my children." At pinili kong sirain ang lahat para lang itaboy siya palayo. "For good, Katrina. Huwag ka nang tatawag." Ibinaba niya ang tawag. Bago pa man ito makasagot, sunod niyang tinawagan ng kanyang ina. "Miguel, anak, saan ka? Umuwi ka na rito sa bahay. We need to do damage control." "I'm not coming home, Ma," sabi niya. Ang boses ay matatag ngunit may bahid ng sakit. "Pumunta ako sa ospital bilang CEO ng Salcedo Group. Aalis ako rito bilang ama ng mga anak ko." "Anong ibig mong sabihin?" "They are my family, Mom," sabi ni Miguel. At sa pagsabi niya ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang katotohanan nito sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi sila isang pagkakamali. Hindi sila isang dungis. Sila ang pamilya ko. At hindi ko sila iiwan kahit anong mangyari. "You are choosing them over your own mother? Over your legacy?" "Hindi ako namimili, Ma. Dahil sila na ang legacy ko. I choose them." Bago pa man makasagot ang kanyang ina, ibinaba na rin niya ang tawag. Nasusunog na ang mga tulay sa likuran niya at wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang daan sa kanyang harapan. Ang daan pabalik kay Ara. Pinaandar niya ang kotse at tinawagan si Mang Jess. "Jess, I need you. Hanapin mo si Althea Reyes. Bawat bus terminal, bawat pier, bawat airport sa Metro Manila, i-check mo lahat. Now." Ang sumunod na oras ay isang pagmamaneho sa impyerno. Ang bawat pulang ilaw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bawat sasakyan na mabagal sa kanyang harapan ay isang kaaway. Nag-uunahan ang isip at puso niya. Saan siya pupunta? Saan siya magtatago na may 3 maliliit na bata? Bus terminal. Iyon ang pinakamalamang, ang pinakamabilis na paraan para mawala. Pinuntahan niya ang pinakamalaking terminal sa Pasay. Ang ingay,
Ang dami ng tao, ang amoy ng diesel lahat ay sumalubong sa kanya. Bumaba siya ng kotse at nagsimulang tumakbo. Hindi alintana ang mga taong nababangga niya. "Excuse me." "Sorry." Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala. Hinahanap ang isang pamilyar na mukha sa dagat ng mga estranghero. Tiningnan niya ang bawat bus na papaalis, ang mga bintana nito, ang mga taong pumipila. Wala. Pumunta siya sa isa pa. Kubaw. Ang gulo. Ang init. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Tumakbo siya, sumisiksik sa mga tao. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong kumawala. At doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ito. Nakatayo malapit sa isang bus na papuntang Bicol, hawak ang kamay ng dalawang bata. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit alam niya, kilala niya ang tindig na iyon, ang marupok na mga balikat na pilit na nagpapakatatag. Ara. Ang sigaw niya ay halos malunod sa ingay ng terminal. Ngunit lumingon ito. Ang mga mata nila ay nagtama. Nakita niya ang gulat sa mukha nito. Ang mga luha. Ang sakit. Tumakbo si Miguel. Tinulak niya ang mga taong nakaharang. Wala siyang pakialam. Ang tanging nakikita niya ay si Ara. Nang makarating siya sa harap nito, humarang siya sa daan nito. Hinahabol ang kanyang hininga. "Miguel?" Hindi makapaniwalang sabi ni Ara. "Huwag kang umalis," sabi niya. Ang boses ay pagod at puno ng pagsusumamo. "Please, wag," umiling si Ara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Kailangan, Miguel. Para sa'yo. Para hindi ka na mahirapan." "Hindi!" sabi ni Miguel. Hinawakan ang mga balikat nito. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, ngunit hindi nananakit. "Mas nahihirapan ako kapag wala ka. Kapag wala kayo, hindi mo naiintindihan." "Ako ang hindi mo naiintindihan, Ara." Putol niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng pagmamahal na itinago niya. "Ikaw ang pamilya ko. Kayo ni Liam, ni Lucas, ni Liana. Kayo ang buhay ko. Mahal kita, Ara." Sabi niya. At sa wakas, binitawan niya ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang puso. "I love you. At hindi ako papayag na umalis ka." Napatitig si Ara sa kanya. Ang bibig ay bahagyang nakaawang, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang mga sigawan, ang mga busina, ang buong mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, isang matinis na tunog ang bumasag sa lahat, ang pagring ng cellphone ni Ara. Nanginginig niyang kinuha ito. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Miguel. Sinagot niya, "Hello?" Ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay puno ng pagmamadali at takot. Ang boses ng isang nurse, "Miss Reyes, kailangan niyo pong bumalik. It's about Liam." Isang saglit na paghinto. "He's crashing!" Ang mga salitang, "He's crashing," ay isang bombang sumabog sa gitna ng bus terminal. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Ara. Ang tanging natira ay ang purong takot ng isang ina. "Liam." Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang mahinang bulong na puno ng panginginig. Hindi na nagtanong si Miguel. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. "Tara na," sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Kinuha niya si Lucas sa isang braso at si Liana sa kabila. "Hawakan niyo ng mabuti si Papa." "Papa?" Sa unang pagkakataon, narinig ni Ara ang salitang iyon mula sa bibig ni Miguel at sa gitna ng takot, isang munting kislap ng init ang gumapang sa kanyang puso. Tumakbo sila. Binuhat ni Miguel ang dalawang bata na tila wala lang ang mga itong bigat. Sumiksik sila sa mga tao. Bumalik sa kanyang kotse. Ang biyahe pabalik sa ospital
ay isang karera laban sa oras. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Ara at ang tunog ng sirena sa kanyang isipan. Sa buong biyahe, hindi binitiwan ni Miguel ang kamay ni Ara. Ang init ng kanyang palad ay ang nag-iisang bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang gumuho. Pagdating nila sa ospital, isang eksenang puno ng kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Mga doktor at nurse na nagmamadaling pumasok at lumabas sa silid ni Liam. Anong nangyayari? Tanong ni Ara sa unang nurse na nakita niya. His vitals dropped suddenly. Miss Reyes, we're stabilizing him, mabilis na sagot nito. Napasandal si Ara sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ngunit bago pa siya bumagsak, sinalo siya ng mga braso ni Miguel. He will be okay. Bulong nito sa kanyang tainga. He's a fighter, just like his mother. Sa mga sumunod na oras, ang pasilyo sa labas ng ICU ang naging mundo nila. Si Miguel ang naging haligi niya. Siya ang kumausap sa mga doktor. Siya ang nag-asikaso kina Lucas at Liana. Dinala ang mga ito sa kantin para kumain. Siya ang umupo sa tabi ni Ara, tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Ipinakita niya hindi sa salita, kundi sa gawa, na hindi na siya aalis. Sa wakas, lumabas ang hematologist. Pagod ang mukha nito, ngunit may isang maliit na ngiti. We were able to stabilize him, sabi ng doktor. Pero hindi na tayo pwedeng maghintay pa, Mr. Salcedo. We need to do the transplant as soon as possible. Handa na po ba kayo? Tumingin si Miguel kay Ara, pagkatapos ay sa doktor. I was born ready. Sagot niya. Ang araw ng transplant ay ang pinakamahabang araw sa buhay ni Ara. Habang si Miguel ay nasa loob ng operating room, nagbibigay ng buhay para sa kanilang anak. Si Ara ay nakaupo sa chapel ng ospital. Ang mga kamay ay magkadikit sa panalangin. Hindi na siya nagdarasal para sa sarili niya. Nagdarasal siya para sa dalawang lalaking pinakamamahal niya. Maya-maya, naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Nang lumingon siya, nakita niya si Doña Elvira. Hindi ito galit. Ang mukha nito ay puno ng pagod at pagsisisi. Ikinuwento sa akin ni Miguel ang lahat. Mahinang sabi nito, hindi makatingin ng diretso kay Ara. Ang pag-alis mo, ang sulat mo, tumulo ang luha mula sa mga mata ng matanda. Patawarin mo ako, Hija. Nabulag ako ng pride. Nang takot na masira ang pamilya namin, hindi ko nakita na ikaw na pala ang bumubuo nito. Hindi nakapagsalita si Ara. Hinawakan na lang niya ang kamay ni Doña Elvira. Sa kilos na iyon, lahat ng sakit at sama ng loob ay naglaho. Lumipas ang ilang buwan. Ang taglamig ng takot ay napalitan ng tagsibol ng pag-asa. Ang transplant ay naging matagumpay. Dahan-dahang bumalik ang kulay sa mga pisngi ni Liam. Ang beep ng mga monitor ay napalitan ng tawa sa kanilang munting apartment. Isang apartment na hindi na masikip. Dahil puno na ito ng pagmamahal. Si Miguel ay naging permanenteng bahagi ng kanilang buhay. Siya ang naghahatid sa mga bata sa eskwela. Siya ang tumutulong kay Ara sa pagluluto. Siya ang nagbabasa ng mga kwento bago sila matulog. Binuo niya ang bawat nawalang sandali sa loob ng 5 taon. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, ang parehong parke kung saan nagsimula ang bangungot, gumawa si Miguel ng isang bagong alaala. Si Liam, Lucas, at Liana ay masayang naghahabulan sa damuhan. Umupo si Ara sa isang bench, pinapanood ang mga ito. Ang puso niya ay puno ng kapayapaan. Umupo si Miguel sa tabi niya. Naaalala mo ba noong una kitang nakita ulit? Tanong nito. Sa interview. Tinanong kita kung nagkita na tayo dati. Tumango si Ara. Akala ko iyon na ang katapusan ng mundo. Iyon pala. Sabi ni Miguel. Kinuha ang kamay niya. Simula pa lang ng mundo ko. Lumuhod ito sa harap niya. Hindi ito isang engrandeng kilos. Ito ay simple,
tahimik, at totoo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas nito hindi isang mamahaling singsing na may malaking diamante, kundi isang simpleng singsing na pilak. Hindi ako mag-aalok ng isang perpektong buhay, Ara. Sabi niya, ang mga mata ay puno ng katapatan. Dahil hindi tayo perpekto, nagsimula tayo sa isang pagkakamali. Nasira tayo, nagkasakitan, pero mula sa mga durog na piraso, binuo natin ito. Tumingin siya sa tatlong bata na ngayon ay nakatingin na sa kanila, nakangiti. Let's build our home together. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. The five of us. Hindi na niya kailangang tanungin. Ang sagot ay nasa mga luhang malayang dumadaloy sa mga pisngi ni Ara, mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya. Isang tango na sumasagot sa lahat. Niyakap siya ni Miguel. Maya-maya, lumapit ang tatlong bata at yumakap sa kanilang dalawa. 5 tao. Isang magulong, hindi perpektong bilog ng mga braso. Isang pamilya. Isang tahanan. Sa wakas. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa ni Ara at Miguel, kasama ang kanilang tatlong yaman, sina Liam, Lucas, at Liana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Isang karangalan ang maging kasama ninyo sa bawat pagpatak ng kanilang luha at sa bawat pagtibok ng kanilang puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, iisa lang ang nais kong iparating, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano kaperpekto ang simula, kundi sa kung gaano katatag ang dalawang taong handang buuin ang isa't isa mula sa mga durog na piraso ng nakaraan. Ito ay isang paalala sa walang kapantay na lakas ng pagmamahal ng isang ina, sa tapang na kailangan para harapin ang responsibilidad, at sa kapangyarihan ng pagpapatawad na siyang naghihilom sa pinakamalalim na sugat. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang istorya. At ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon? Ibahagi po ninyo sa comment section. Hihintayin ko ang inyong mga komento. Hanggang sa ating susunod na kwentong aantig sa ating mga puso. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Nagmamahal ang inyong lingkod, Kwentong Puso TV.